ang pinakamayamang tao sa Haya, ang batang Panginoon ng Pamilya Santos, iuwi siya sa bahay. Habulin siya. Tumakbo. Ikaw bulag na hayop. May pera ka pero ayaw magbayad ng proteksyon. Walang utang na loob na hayop. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil ayaw mo, lahat kayo mamamatay dito. Marco, Maya, ito ay ang pamana ng ating pamilya na Jade Pendant. Dapat mong ingatan ito. Marco, ano ang ginagawa mo? Nasugatan ang aking binti. Hindi na ako makalakad. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Hindi ako aalis. Makinig ka sa akin. Hindi ako makikinig. Huwag mong sabihin. Maya, kunin mo ang anak natin. Dapat mo siyang protektahan. Marco. Huwag mo akong paalisin. Hindi ako aalis. Umalis ka. Hindi ako aalis. Umalis ka. Yung masamang babae ay tumakas. Habulin siya. Maya, pasensya na. Hindi na kita makakasama at ang sanggol. Amo, ano na ngayon? Bilisan mo. Umalis ka. Mahal kong apo, kasalanan ni Lolo na hindi ka inalagaan. Dinala ka ng mga masasamang tao. Nasa labas ka ng mga taong ito. Nagdusa ka. May tao. Halika dito. Iuwi ang batang Panginoon sa bahay. Bilisan. Panginoon, mukhang may taong nakahiga sa lupa. Maya, Maya, Mahal kong apo, anong sinabi mo? Maya, Ang prioridad ko ang aking apo Tarana. Malapit na sa bahay. Mahal. Mahal. Anong problema? Mahal. Magandang umaga, Presidente. nahanap mo na ba sila? Ang babae noong isang araw ay peke. Naghahanap pa rin sila. Magdagdag ng mas maraming tao. Opo.
Sobrang sariwa sila. Ang bulaklak na ito. Tara na. Maya, 5 taon. Nasaan ka? Oy, May umorder ng bouquet. Ihatid ito sa room K25 ng Tayan Building. sige, papunta na ako. Si Ginoong Marco na kumukuha ng Grupo Wells ay isang karangalan para sa akin. Sana sa pamumuno ni Ginoong Marco, makamit natin ang mas malaking tagumpay. Upang ipagdiwang ang pagkuha sa atin ni Ginoong Marco, espesyal kong inihanda isang regalo para kay Ginoong Marco ngayon. Kumusta? Narito ang mga bulaklak na in-order mo. Wala kang kahit anong situational awareness. Ginoong Marco, Ang babaeng ito ay pamilyar na pamilyar. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Nene. Nasaan ito? Sino ako? Nawalan ako ng anak na babae noon. Ito siguro ang paraan ng langit para bumawi sa akin. Ang pangalan mo ay Sofia. Ikaw ang mahal ni Lola. Sofia? Ang pangalan ko ay Sofia. Hindi siya si Maya. Pasensya na. Maling tao. Okay lang. Aalis na ako ngayon. Ginoong Marco, kung gusto mo, baka. Ang bahagi ng Grupo Wells. Binawasan ng 20%. Ano ito? Kung malaman ko ulit na gumagamit ka ng mga taktikang ito para manligaw sa iba, mas marami kang mawawala kaysa diyan. Sofia, si Daisy ay may lagnat. Bilisan mo. Sige, darating agad. Nay! Nasaan ka? Natatakot ako. Para mabayaran ang utang mo sa sugal kay Ginoong Ramon, niloko mo pa ang sarili mong kapatid. Wala kang puso. Bro, hindi ko tunay na kapatid si Sofia. Siya'y pinulot ng lola ko bago siya mamatay, parang isang ligaw. Nakita ng tatay ko na kaya niyang magtrabaho, kaya inilagay siya sa bahay bilang kasambahay. Pero nakalimutan ng babaeng iyon ang lahat at hindi niya alam. Akala pa rin niya na siya'y tunay kong kapatid. Inampun lang pala si mami nila? Niloloko nila si mami sa lahat ng ito. Nandito ang tunay niyang anak, hindi ka ba takot na sabihin niya kay Sofia? Hindi ka natutulungan ni Sofia sa utang mo. Ano ang gagawin mo? Bro, may paraan ako para ang batang iyon ay matakot ng magsalita. Daisy? Tumakbo ka pa. Kung magsasabi ka sa nanay mo tungkol sa nangyari ngayon, ibebenta kita. Hindi mo na makikita ang nanay mo. Naiintindihan mo ba? Naririnig mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Naiintindihan ko. Angelo, anong ginagawa mo? Mommy. Ayos lang si Daisy. Mommy, huwag kang umiyak. Hindi naman ako gumamit ng puwersa. Paano siya nasaktan? Huwag mong palakihin. Angelo, si Daisy, ay pamangkin mo. Paano mo siya magaganyan, Daisy? Ano mo?
Sayang lang siya sa pera. Pinapakain ko na siya ng libre. Sofia, may utang akong 100,000. Ikaw ang magbayad. 100,000. Nagsugal ka na naman? Hindi mo ba ako pinangakuan na hindi ka na magsusugal? Bobo kang babae, wala kang pananaw. Kung hindi ako magsusugal, paano ko mababayaran ang nawala ko? Malas lang ako kamakailan. Baka sa susunod na round, babawi ako. Tigilan mo na ang pagpapaliban. Bigyan mo ako ng pera. Wala akong pera. Kung wala kang pera, magtrabaho ka. Pinalaki kita ng maraming taon. Wala ka bang kwenta? Angelo, 3 trabaho na ang ginagawa ko sa isang araw at hindi ko pa rin mabayaran ang utang mo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Eh di magbenta ka na lang. Kahit mamatay ako ngayon dito, hindi ko kayang makalikom ng ganoong kalaking pera. Bitawan mo siya. Bigyan mo ako ng pera. Kung hindi, gagawin kitang hindi mo na siya makikita. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Si pamilya naman tayo. Bakit ang tensyon at galit? Sa totoo lang, si Ginoong Ramon ay hindi yung tipo na hindi makatuwiran. Paano kung ganito? K25 kwarto. Samahan ng kapatid mo si Ginoong Ramon para uminom at quits na tayo. Si Ginoong Ramon ay mahilig sa mga batang asawa. Si Sofia ay perpekto. Hindi ako pupunta. Pumunta ka at samahan si Ginoong Ramon. Pagkatapos, pakakawalan ko siya. Kung hindi, papatayin ko siya. Ikaw, Tara. Bitawan si Daisy. Ako na lang. Buti pa. Bilisan mo. At pumunta diyan. Kung mahuhuli ka. Hindi ko masisiguro ang kaligtasan ng anak mong babae. Daisy, Mommy, wag kang umalis. Si Daisy ay hindi takot sa sakit. magpakabuti ka. Babalik si Mommy agad. Wag kang umalis, Mommy. Kung hindi sumunod si Daisy, hindi ka nagugustuhin ni Mommy. Si Daisy ay magiging mabuti, Mommy. Huwag mong iwan si Daisy. Mommy. Manatili ka rito. Huwag mong sirain ang plano ko. Kailangan kong tumakas at iligtas si Mommy. Ginoong Marco, may appointment ka sa doktor ngayong hapon para suriin ang iyong mga mata. Siya. Ginoong Ramon, si Angelo ang nagpadala sa akin sa iyo. Alam ko. Isuot mo. Ginoong Ramon, bumisita lang ako para mag-toast sa'yo. Hindi ito nararapat. Toast lang. Masyado kang walang muwang. Pero gusto kita yung uri na walang muwang. Sabi nila, ang mga babaeng nanganak ay mas exciting. Ngayon, malalaman ko kung gaano ka-exciting. Bitawan mo ako. May anak na tayo. Bakit nagdadalawang isip ka pa sa akin? Nagpapakabirhen ka pa ba? Naiintindihan ko. Mahiyain ka, no? Uminom ka. Maggigil ka rin mamaya. Inom. Tuloy-tuloy. Inumin mo para sa akin. Sige, inom. Si. Bro, salamat sa iyo ngayon. Nakaipon ako ng buong 100,000. Bro, ito para sa iyo, bro. Kapag yumaman ako isang araw, hindi kita makakalimutan, bro. Nasaktan ka ba? Itong bata. Mukhang pamilyar. Tito, okay lang ako. Tito, pakisagip ang nanay ko. Nanay mo? Ang yade ko.
Si Sofia ay si Maya. Nasaan ang nanay mo? Sa taas, nahuli siya ng mga masasamang tao. Si Hindi kita hahayaan na makuha mo ang gusto mo. Gusto mong mamatay? Ha? Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi kita makukuha, kukunin ko na lang ang anak mong babae. Gusto mong mamatay? Subukan mo. Buwisit ka. Sinaktan mo ako. Hindi pa umaalis si Marco. Ang pinakaayaw niya ay mga lalaking nanggagamit ng babae. Kung malaman niya na ang babaeng ito ay galing sa Tai'an Tower, lumabas. Tapos na ako. Magpadala ka ng tao. Gusto kong makita kung sino ang napakatapang na manggulo sa aking teritoryo. Opo, Ginoo. Si Ramon ang kumidnap sa nanay ni Daisy. Habulin mo siya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulungan mo ako. Umalis kayo? Walang makikita dito. Ako. Anong ginagawa mo? Siya ang asawa ko. Nag-away lang kami. Hindi. Huwag kang walang utang na loob. Kung hindi, ikukulong kita. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo. Wag. Wag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang asawa ko. May anak kaming babae. Nahuli ko siyang nambababae. At sinaktan niya ako. Tingnan mo ito. Kung hindi ako mabilis kumilos, siguradong papatayin niya ako. Hindi totoo iyan. Mukha siyang napaka-inosente. Hindi ko inaasahan na ganito siya kahiya-hiya. Paano pa niya lolokohin ang mga lalaki kung hindi siya nagpapaka-inosente? Ang mga tulad niya ay dapat bugbugin. Hindi. Sinubukan niya akong pilitin. Hindi. Magkaiba ang kanilang mga kwento. Sino ang nagsasabi ng totoo? Tingnan mo ang mga pasa. Mukha itong totoo. Pakitawagan ng pulis para sa akin. May anak akong babae. Kailangan ko siyang mahanap. Pakibilisan ang pagtawag sa pulis. Lahat. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Lahat. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Lahat. Siya ang kapatid ko. Nagsisinungaling na siya mula bata pa. Wala ni isang salita na sinasabi niya ang mapagkakatiwalaan. Hindi kanya kapatid. Tingnan mo ang larawan ng pamilya namin. Tama? Ako ang kapatid niya. Ang kapatid ko dito ay laging nagkakagulo. Hindi siya tumatagal sa bahay. Ako ang nag-aalaga sa bata. Napakabata pa ng bata. Umiiyak at sumisigaw siya sa bahay araw-araw. Gusto niya ang kanyang nanay. Diyos ko, iniwan ang napakabatang bata at naaawa ako sa iyo. Ang ganyang tao ay hindi karapat-dapat maging ina. Sofia, dapat kang bumalik kasama si Ramon. Napakabata pa ng bata. Hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang ina. Kung hindi ka babalik kasama siya, ibebenta ko siya. Angelo, tao ka ba? Ako. Sofia, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Hanapin agad si Ramon at iligtas si binibining Sofia. Opo, Ginoo. Mahal, nakikiusap ako sa iyo. Umuwi ka na. Pasensya na. Lahat. Ito ay usapang pampamilya. Pasensya na.
Hindi totoo iyan. Ito, walang problema. Nakikiusap ako sa iyo. Umuwi ka na. Pakiusap. Nakikiusap ako. Tara na. Iuwi mo ang asawa mo? Pakiusap, huwag kang umalis. Tara na, mahal. Bumaba ka. Bitawan mo ako, masamang babae. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako babalik kasama mo. Ako. Tulak. Bilisan mo. Tulak. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Marco Naku. Hinahanap mo to. Ikaw na lang sa sarili mo ito si Ginoong Ramon. Kung hindi mo masabi ng nakatayo, sabihin mo na lang ng nakaluhod. Binabalaan kita kabilang ako sa grupo Wells gumulo ka sa amin. Pagsisisihan mo yan. Kinansela ang pagkuha sa Grupo Santos. Sa loob ng 3 araw, ipapawala ko ang Grupo Wells mula sa lungsod ng Liwanag. Ginoong Marco. Ginoong Marco, lumabas ka. Ako hindi nakilala ng mga tauhan ko ang iyong kadakilaan. Pakiwalang bahala na lang. Babae lang yan. Huwag mong hayaang makaapekto sa ating partnership. Babae lang? Mukhang hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali, di ba? Ikaw ang may gawa nito, di ba? Hindi. Hindi, wala talaga. Baliin ang mga binti niya. Itapon siya sa kalye. Panoorin mo siyang gumapang pabalik. Ginoong Marco. Ayos ba ang mga kamay mo? Salamat. Sofia. Sofia. Nanay. Sofia, gising. Nanay, okay ka lang? Tawagan mo ng sasakyan. Salamat, Tito Marco, sa pagligtas ng nanay ko. Si Daisy, dapat magpasalamat sa sarili niya. Si Daisy, ang nagligtas ng nanay niya. Tito Marco, ang gwapo mo naman. Pwede ka bang maging tatay ko? Daisy, nasaan ang tunay mong tatay? Si Daisy ay hindi nagkaroon ng tatay. Ang nanay ay naghirap ng husto para kay Daisy. Kung ikaw si Maya, sa una nating pagkikita, bakit hindi mo ako nakilala? Ginong Ramon, maawa kayo sa akin. Ginong Ramon, apre. Wala kang iniwan sa akin. Wala na akong lahat. Paano kita pakakawalan? Bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Ginoong Ramon. Kasalanan ng babaeng iyon ang lahat. Wala akong kinalaman doon. Ginoong Ramon, maghihiganti ako para sa iyo. Pakiusap, palayain mo ako. Sa likod niya ay si Marco. Paano ka maghihiganti? Akala mo ba ako'y tanga? Ako, ipapanloko ko ang tatay ko. Ginoong Ramon, bago namatay ang lola ko, pinaalagaan niya si Sofia sa tatay ko. Imposibleng hindi niya makita ang tatay ko. Pagkatapos, ibebenta ko siya at ang batang iyon sa ibang bansa. Hindi lamang siya magdurusa ng sobra, kundi makakakuha rin ako ng malaking pera at ibibigay ko sa iyo.
Ngayon, tawagan mo ang tatay mo. Huling pagkakataon. Ginoong Marco, nalaman namin na si Binibining Maya ay inampon ng isang tao sa lungsod ng Liwanag noong ilang taon na ang nakalipas. Sinusuri namin lahat ng record ng pag-aampon sa lungsod ng Liwanag sa nakaraang 5 taon. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan nating mahanap si Maya sa lalong madaling panahon. Opo, Ginoo. Tito Marco, may hinahanap ka ba? Ang nanay ko ay inampun din. Ano ang sinabi mo? Daisy, ilang taon ka na? 4. Ang galing ng pagkakataon. Maaari bang? Sofia? Sofia, okay ka lang? Ikaw ay. Ama ako ni Sofia. Gabriel, Si Daisy lang ang nagsabi na si Sofia ay inampon. Dapat ko siyang tanungin. Kaya ikaw ba ang biolohikal na ama ni Sofia? ang anak ko lang ang naging dahilan kung bakit si Sofia ay napunta sa ganitong sitwasyon. Kung matuklasan na si Sofia ay inampon, baka mahirap siyang kunin. At syempre ako yon. Kung hindi, mag-aalala ba ako ng ganito? Kung gayon, kilala mo ba ang Jade na ito? Ito ang Jade ni Sofia. Maaari bang ang babaeng si Marco ay lihim na hinahanap ay si Sofia? Ako? Hindi ko. Kaya si Sofia ay hindi si Maya, kung hindi ang kanyang personal na gamit. Ay tiyak na makikilala ng kanyang ama. Nagsisinungaling ka. Ikaw at si Tito ay ginaganyan ang nanay ko ng napakasama. Siya ay inampon ninyo. Daisy siguro iniisip na si Lolo ay hindi sapat na naprotektahan si Mami. Kaya galit siya kay Lolo, di ba? Hindi ka lolo ko, ang mami ko halata namang... Kung maglakas loob kang, Sabihin sa mami mo ang nangyari ngayong araw, ibebenta kita. Gagawin kong hindi mo na makikita pa ulit ang mami mo. Narinig mo ba ako? Kinakausap kita. Narinig mo ba ako? Daisy, anong sinabi mo? Ang mami ko ay halata sobrang nasaktan at ngayon ka lang dumating. Hindi ka lolo ko. Mukhang si Daisy ay nag-aalala lang kay Sofia. Kaya sinabi niyang si Sofia ay ampon dahil sa galit. Si Sofia at Daisy ay parehong iniligtas ko. Mula ngayon, ang mga gawain nila ay aking bahala. Kung maglakas loob kang saktan siya muli, mag-ingat ka o kaya'y. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon siguradong gagalingan ko sila, ina at anak. Batang iyakin. Kung may problema, tumawag lang sa number na nasa card. Andon si Tito Marco, okay? Si Daisy ay hindi mukhang batang nagsisinungaling. Baka nagsisinungaling si Gabriel. Hindi anak niya si Sofia. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Kung sasabihin mo kahit kanino na ampon si mami, ibebenta kita? Tatay, nasaan ka? Pwede kang pumunta para protektahan si Daisy at si mommy? Ginoong Marco, Bantayan mo ang pamilya Reyes para sa akin. At saka, siyasatin mo ang isang bagay para sa akin. Kung si Sofia ay talagang ampon, kung mayroon siyang Jade. Api, sige. Kapag nagising ang nanay mo, kailangan mong tumahimik. Naiintindihan mo? Kung hindi, papatayin ko ang nanay mo. Mommy! Daisy, anong nangyari sa mukha mo? Nadulas ako nang hindi sinasadya. Sofia, alam kong mali ako. Mali ako. Patawarin mo ako. Ipinapangako ko. Magbabago na ako simula ngayon.
Sofia, tingnan mo, alam niyang mali siya. Ang mga pasa niya ay galing lahat sa akin. Hindi na siya maglalakas loob na gawin iyon muli. Sofia, kaarawan ni Daisy ngayon. Ang magkaarawan sa ospital ay malas. Paano kung umuuwi tayo at ipagdiwang ang kaarawan ni Daisy? Bumili na ako ng cake. See? Si, Tara na. kaya kukunin ko ang cake. Tama. Magpahinga muna kayong dalawa. Halika rito, Daisy. Walang panahon si Mommy maghanda ng regalo sa kaarawan para sa iyo. Binibigyan ka ni Mommy nitong pendant na jade? Sige. Ito ang pinakamahalagang bagay ng nanay mo. Ayaw ni Daisy niyan. Ang pinakamahalaga kay Mommy ay ikaw. Ang pinakamahalaga kay Daisy ay si Mommy rin. Mommy, itong pendant na jade, saan ito nanggaling? Saan ito nanggaling? Maya, Ang pangalan mo ay Sofia. Sofia, Ang pangalan mo ay Sofia. Ikaw ang kayamanan ni Lola. Sofia, Maya. Maya, bitawan mo ako. Maya. Maya. Nanay, anong problema? wala, Hidja. Baka yung sugat sa ulo ko, hindi pa ganap na gumagaling. Medyo masakit lang ang ulo ko. Nanay, kailangan mong magpahinga, nanay. Hindi magkakaroon ng kaarawan si Daisy ngayong taon. Hindi pwede. Halika rito, Daisy. Sabihin mo kay Mommy kung anong hiling mo sa kaarawan ngayong taon. Gusto ko nang makasama si tatay agad. Halika rito. Umupo ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Kaya ikaw ang nag-ayos nito. Ano pa? Tao ka ba? Ama mo ako. Gagawin ko ito ayon sa gusto ko. Huwag mong saktan ang nanay ko! Paiiyakin kita. Daisy. Daisy, ayos ka lang ba? Ang mapagmahal na ina at anak. Pero sayang, malapit na kayong magkahiwalay. Ayaw kong mahiwalay kay Mommy. Daisy, okay lang. Poprotektahan ka ni Mommy. Gusto kong makita kung paano mo siya poprotektahan. Amo, hindi nagsinungaling si Daisy. Sofia ay hindi talaga biolohikal na anak ni Gabriel. Anong sinabi mo? Si binibining Sofia 5 taon na ang nakalipas ay dumating lang sa tabi ni Gabriel, hindi siya nairehistro. Kaya hindi natin matunton ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pero nagtanong kami sa kanyang mga kapitbahay at sinabi nila na si Sofia ay may jade. Puntahan mo agad si Gabriel. Oh, Ayos ka lang? Bilisan mo, alis. Daisy, takbo! Sunduin mo siya. Nanay, hindi ako sasama. Nanay, hindi ako sasama. Nanay, hintay ka lang. Kukunin ko si Tito Marco para tumulong. Gusto mo bang tumakbo? Hindi nasaktan si Daisy. Naghihintay si nanay na iligtas siya ni Daisy. Tulong? Tulong! Marco, Ginoong Marco, Tulong! takpan mo ang bibig niya.
Ginoong Marco. Ginoong Marco. Wala rito ang batang iyon. Mukhang hindi si Marco dinala niya. Nasaan si Sofia? Siya. Dinala si Daisy sa plaza para magtinda. Oh. Tindahan. Inampon mo si Sofia 5 taon na ang nakalipas? Bakit ka nagsinungaling? Kaya, Sofia, noong kinuha ko siya, may amnesia siya. Natakot ako na kapag sinabi ko sa kanya, malulungkot siya. Ginoong Marco, naiintindihan mo ba ng isang ama, mga mabubuting intensyon? Ganoon ba? Marco? Ginoong Marco? Uminom ka ng tubig. Paano ang Jade? Malinaw na may Jade si Sofia. Bakit niya sinabing wala? Plastic lang iyan na binabad sa asido. Hindi iyan Jade. Ginoong Marco, magiging tapat ako sa iyo. Itong babaeng si Sofia, puro yabang lang. Palagi niyang sinasabi. Tingnan mo, wala akong ginto o alahas. Sa harap ng mga kaibigan ko, hindi ko maiangat ang ulo ko. At sinabi rin niya, hindi mo kayang buhayin ako. Kung ganoon, wag mo akong buhayin. Ibig kong sabihin, itong babaeng ito, dahil dito, napikon niya ang lola niya hanggang mamatay. Wala akong pagpipilian. Kaya ako, lumabas at bumili ng peking jade para sa kanya. Dinala ko ito pabalik para payapain siya. Kaya nagkamali ako. Pasensya na. Paumanhin. Boses na iyon. Si Marco iyon. Marco, iligtas mo ako! Ginoong Marco. Anong nasa loob? Isang pusa. Ito ay pusa ni Daisy. Tama, yung munting kuting. Pusa. Huwag gumalaw. Okay ka lang? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Nasaan si Daisy? Hindi ko alam. Sabi niya hahanapin ka raw. Ano? Hahanapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Baka pumunta si Daisy sa opisina para hanapin ako. Sasabayan kita para hanapin siya, okay? Dalhin yung 2 yan sa istasyon ng pulis. At kayong lahat, kung malaman ko na ginalaw ninyo sina Sofia at Daisy, papalabasin ko kayo mula sa mundong ito. Naiintindihan? Tungkol sa araw na ito, Teresa, turuan mo sila ng leksyon. Opo, Ginoo. Ano ang gagawin natin? Ano ang kinakatakutan mo? Tayo, ang pamilya Reyes, ay yayaman na. Tatay, nababaliw ka na. Si Marco yan. Kung galitin mo siya, hindi natin malalaman kung paano tayo namatay. Wala tayong ideya. Yang Jade na hinahanap ni Marco ay yada ni Sofia. Itong jade pendant mukhang napakahalaga. Itatago ko ito para sa anak ko bilang regalo sa magiging asawa niya. Ang jade ni Sofia ay nasa kamay ko na. Hanapin mo yung kerida mo. Pagkunwariin mo siya na si Sofia at lumapit kay Ginoong Marco. Pagkatapos, yayaman at magiging makapangyarihan ang pamilya natin na may walang katapusang karangyaan. Sige, tatay, tara na. Saan galing tong pulubing ito? Umalis ka na dito ngayon din.
Nagsisinungaling ka. Tito, kailangan ko makita si Marco. Pakiusap, papasukin mo ako. Sabi ko, ikaw na munting pulubi, ang lakas ng loob mo. Ika'y naglakas loob na tawagin ang CEO namin sa pangalan? Mag-ingat ka, o kaya ipapatayin kita sa suntok. Tito, pakiusap. Hayaan mo akong makita siya. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ka ba titigil? Umalis ka. Pakiusap. Hayaan mo akong makita siya. Kailangan kong iligtas si Mama. Pwede bang bilisan mo? Masikip ang trapiko. Mabilis na tayo hanggat makakaya. Ihinto ang kotse. Tatakbo ako. Binibining Sofia, hindi ka maaaring huminto dito. Sofia, huwag kang mag-alala. Mahigpit ang seguridad ng Grupo Santos. Si Daisy ay magiging maayos lang. Bilisan mo. Gusto mo bang masaktan? Si, ako. Nagpapanggap ka bang patay? Huwag kang magpanggap na patay dito. Ito ang Grupo Santos. Ang sakit sa ulo. Okay ka lang? Ayos lang ako. Kumusta? Nakakita ka ba ng batang babae na ganito kataas, na may ponytails? Wala, hindi ko siya nakita. Paano kung may nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Papahanapin ko siya ngayon. Ano ang problema? Pakiramdam ko narinig kong tinatawag ako ni Daisy. Ikaw, baka naman sobrang nag-aalala ka, kaya nagkamali ng dinig. Tama po, miss. Yung batang babae na sinabi mo, wala naman dito. Baka nagkamali ka ng dinig. Imposible! Tiyak na narinig ko iyon. Daisy. 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 Daisy, Daisy? Sino ang gumawa nito sa iyo? Sino ang nagpaano sa iyo? Daisy? Kasalanan ni Mommy, lahat ito. Hindi kita naprotektahan, Daisy. sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ginoong Marco, hindi ko sinasadya. Nakita ko ang maliit na batang babae na iyon na nakasuot ng basag-basag na damit at naisip ko na siya ay isang maliit na pulubi na naghahanap ng dayain. Kaya ako, Ikaw na ang bahala. opo, Gino. Daisy. Hindi kami natatakot. Pupunta na kami sa ospital ngayon, okay? Katuwang Teresa, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Paano mo nagawang hawakan ang mga tao ni Ginoong Marco? Dapat ay mayroon kang lakas ng loob, ha? Mga lalaki. Bugbugin siya. Kung gaano kasakit si Daisy, gayon din dapat ang sakit niya. Pagkatapos, itapon siya palabas ng lungsod ng liwanag. Katuwang Teresa, pasensya na. Ayos naman ang bata. Magigising siya sa lalong madaling panahon. Salamat, Doktor. Tito. Tito Marco. Tito Marco, iligtas si Mommy. Daisy. Nandito si Mommy. Ayos si Mommy. Tito. Natagpuan na kita sa wakas. Daisy, kasalanan ni Tito. Hindi kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala. Pinalayas na ni Tito ang mga masasamang tao. Mula ngayon, walang sino man ang mga api sa iyo muli. Okay? Tatay. Pasensya na. Nag-iilusyon lang siya. Daisy, matulog na tayo. Ito ang aking jade pendant. Maya. Kalimutan mo na. Kakakatulog lang ni Daisy.
Hindi na kailangan magmadali. Puro kasinungalingan si Gabriel. Mas mabuting malaman ko ang totoo mula kay Sofia. Sofia, narinig ko kay Gabriel na nagka-amnesia ka dati. Ikaw? Naalala mo ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Hindi ko matandaan ng malinaw. Naalala ko lang na nasa isang bodega na may nagliliyab na apoy sa likod ko. Nang muling imulat ko ang aking mga mata, nasa bahay na ako. Bodega? Nagliliyab na apoy? May problema ba? Si Sofia, ang aking Maya. Si Maya na kaka-mention mo lang ay ang hinahanap mo. Siya ang asawa ko. Kaya may asawa si Marco. Sofia? Dahil lang inaalagaan ka ni Marco, hindi ibig sabihin na dapat mong bigyan ng ibang kahulugan. Aba, sana mahanap mo siya agad. Nahanap ko na siya. Nagkaroon siya ng amnesia. Ang pagsasabi kay Sofia ng lahat ng ito, bigla-bigla baka mabigla siya. Mas mabuting iuwi muna siya. At unti-unting sabihin sa kanya. Sofia, Gabriel, ginanito kayo ni Daisy. Ikaw hindi na kailangang bumalik. Bala kong kunin si Daisy at manatili sa inuupahan. Maaari akong magbigay ng matutuluyan mo. Ginoong Marco, sapat na ang abala na naidulot namin sa iyo. Tingnan mo, may parte akong responsibilidad sa pagiging ganito ni Daisy. Bukod dito, kahit magpatuloy ka sa pag-upa, hahanapin ka pa rin ni Gabriel. Mas ligtas na manatili ka sa aking bahay. Salamat, Ginoong Marco. Walang silid pambata sa bahay. Kailangan kong ayusin ito agad. Aba, mayroon pa akong mga bagay na aasikasuhin. Kung mayroong anumang mangyari, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. See ya. Maya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mabayaran ang lahat na pinagdaanan mo sa mga nakaraang taon. Oh. Bilisan mo. Sabihin mo sa katiwala na mag-ayos ng silid pambata. Ah, tama. Ipagawa rin sa ospital ang paternity test sa pagitan ko at ni Daisy. Ginoong Marco, pinaghihinalaan mo ba si Sofia na siya talaga si Maya? Hindi ako naghihinala. Sigurado ako. Sa ulat na iyon, kapag sinabi ko kay Sofia ang katotohanan, mas magiging kapani-paniwala ito. Naunawaan ko. Ginoong Marco, magkakaroon ng resulta ang ospital sa 1 linggo. Mabuti. Dois? Ano? Ano ang sinabi mo? Ginoo, may pumunta sa kumpanya dala ang iyong pamana na Jade at nagsabing siya ay si Maya. Paano nangyari iyon? Binibining Maya, uminom po kayo ng tsaa. Ang aming CEO ay nasa daan na. Angelo, talaga bang gagana ito? Siya ang namamahala sa lahat, Marco. Ang token ay nasa iyong mga kamay. Ano ang kinakatakutan mo? Lahat tungkol kay Sofia. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Kung may itatanong pa si Marco, sabihin mo lang na may amnesia. Hindi mo naaalala. Bukod dito, ikaw ay ulila. May malinis na background. At 5 taon ka pa lang nanirahan sa lungsod ng liwanag. Ang napakalaking yaman na ito ay dapat sa iyo. Kapag naging Ginang Santos na ako, bibigyan ko kayong dalawa ng maraming pera. Hindi siya ang aking Maya. Marco, CEO, ito ang Jade pendant na dinala ni Binibining Maya.
Magsalita ka. Paano mo nakuha ang jade pendant na ito? Marco, ang pendant, ibinigay mo sa akin. Ibinigay ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, paano ko ito ibinigay sa iyo? 5 taon na ang nakalipas. Noong buntis ako ay natagpuan at nag-amnesia. Maraming bagay hindi ko naaalala. Naaalala ko lang ako ay malapit sa isang nagliliyab na abandonadong bodega noong ako ay natagpuan. Iyan ang eksaktong sinabi ni Sofia. Sinabi, ibigay mo sa akin ang pendant. Ito talaga ang pendant ko. Ito talaga ang jade pendant ko. Bulag kang tanga. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sinira mo ang jade pendant ko. Bato lang yan na walang kwenta? Pumutok lang? Ano ngayon? Bulag kang tanga? Sinusubukan mo ba akong lokohin? Anak, itong bulag na to, naghahanap ng gulo. Lumabas ka dito. Hinahanap mo to? Noong mga panahong iyon, takot na baka may mag-claim na siya si Maya nang pumutok ang jade pendant dahil sa pagkabunggo ko. At wala akong sinabi noong mga oras na iyon. Nanahimik lang ako. Maaari bang siya talaga ang aking Maya? Marco, sa lahat ng mga taong ito, nabuhay ako sa hirap. Paano ang ating anak? Noong araw na iyon, natakot ako noong araw na iyon, ang bata. Ang bata, wala na. Marco, magtiwala ka sa akin. Sa lahat ng mga taong ito, iningatan ko itong palawit na jade. Ang naaalala ko lang ay ito ang pinakamahalaga sa akin. Kahit pa ako ay binubuli ng iba, sinaktan ako, sinigawan ako, kailangan kong ingatan itong palawit na jade. Mamaya, narinig ko may naghahanap ng palawit na ito. Noon ko napagtanto na hinahanap mo ako sa lahat ng panahon. Totoong totoo ang palawit. Tumutugma ang impormasyon. Kung siya si Maya, paano si Sofia? Kalimutan na, dalhin muna natin siya pabalik. Pagkatapos, ipaimbestiga ng mabuti. Bago ko linawin ang mga bagay, sumama ka muna sa akin sa estate. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ni Angelo na walang problema? Talagang pinaghihinalaan ako ni Marco. Binibining Maya. Dito po. Mommy, ang laki ng lugar na ito. Oo, kaya hindi tayo dapat maging pabigat kay Tito Marco. Sige. Ginoo. Kumusta, Ginoo? Ito si Binibining Maya. Mananatili siya sa estate sa ngayon. Ano man ang kailangan niya, dapat ninyong tuparin. Hindi ba siya ang binibining Maya na hinahanap ni Ginoong Marco? Si Ginoong Marco ay hindi kailanman nagdala ng babae sa bahay, at ang pangalan niya ay Maya. Tiyak na siya si binibining Maya. Kailangan nating maging mabuti sa kanya. Kaya si Marco pala yan, si Maya ang hinahanap niya. Ang sweet nila, together. Mommy, iyon ba ang sa gwapong tito kasintahan? Ang gwapong tito ay hindi na magiging daddy ni Daisy. Buti naman at natagpuan ni Marco ang gusto niya. Pero bakit ako malungkot? Daisy, simula ngayon, huwag basta-basta tawaging daddy ang iba. Okay. Ginoong Marco, salamat. Inayos na ng butler ang aming tirahan. Talaga bang titira siya dito? Kaya pala naghinala si Marco sa aking tiyak gawa iyon ni Sofia. Daisy, gusto mo pa ba ito? Oo, salamat Tito Marco. Daisy, kung may kailangan ka sabihin mo lang sa mga katulong o sabihin mo sa akin. Okay. Kahit na ito ay mukhang tulad ng aking jade, ngunit walang bitak ito. Hindi ito ang aking jade.
Kaya si Sofia ay hindi talaga si Maya, napagkamalan ko siya. Kung malaman ni Marco na sila ang hinahanap niya, tapos na ako. Sofia, ipapadama ko sa iyo ang paghihirap. Tara na. Marco, nagluto ako ng almusal para sa iyo. May biyahe ako para sa negosyo. Ilang araw akong mawawala. Sabihin mo sa butler kung may kailangan ka. Ingat. Sofia, ipapadama ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng nais mong akal ka. Nanay, turuan mo ako. Sige, tingnan mo. Ilagay ang isang kamay sa ilalim. Tapos, itulak ng ganito. Subukan mo. Nanay, napakadali lang nito. Natutunan ko agad. Ang talino. Simula nang dumating si Sofia, siya na ang gumagawa ng lahat ng trabaho namin. Sa ganitong takbo, siguradong si Ginoong Marco ay palalayasin tayo sa bahay ng mga Santos. Hindi pwede. Isang babaeng may anak sa pagkakataon ay nakikipag-compete kay Ginoong Marco. Binibining Maya. Binibining Sofia, sinabi ni Marco na bisita ka. Hindi ito dapat ginagawa mo. Binibining Maya, si Ginoong Marco ay tumulong na sa atin ng sobra. Hindi pwedeng manatili tayo rito na kumakain at umiinom ng libre. Kung gusto mo talagang gumanti, samahan mo akong mamili. Daisy, bibilhan ka ni tita ng candy, okay? Huwag mong hawakan ang buhok ko. Bastos na bata. Teka lang, hindi kita pakakawalan. Daisy, paano mo nasasabi yan kay tita? Humingi ka ng tawad. Daisy. Daisy. Pero ang pagkain ng candy ay nagpapalagas ng ngipin. Okay lang. Dapat talaga limitahan ng bata ang candy. Kasalanan ko. Tara na. Parang may nakalimutan ako. Paano kung maghintay ka muna rito? Babalik ako agad. Si. Kung gaano kahirap ang buhay ni Sofia, lalo kang makikinabang. Kung aksidente mo siyang mapatay, ang pera sa card 3 beses. Nanay, ang dilim. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Daisy. Nandito si Mommy. Anong ginagawa mo? Gusto mong nakawin ang trabaho namin? Siyempre, gusto namin. Tuturuan ka namin ng leksyon. Huwag mong subukang apihin ang nanay ko. Ginoong Marco, ang mga dokumento para sa pamilya Song ay nasa mansion pa. Mahalaga ang mga dokumento. Bumalik ka at kunin mo agad. Opo, Gino. Nakakantig naman. Itali mo siya doon sa lamesa. Daisy, bitawan mo! Kung gumalaw ka kahit kaunti, ang maliit mong ulo, sasabog agad. Wag! Nanginginig sa takot ang anak mong babae. Sa isang inang katulad mo, talagang kawawa siya. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Pakawalan mo ang anak ko. Matapang ka pala ha. Gusto mong pakawalan ko ang anak mo? Hindi naman imposible. Lumuhod ka at kumahol na parang aso. Gawin mo ng maayos at pakakawalan ko ang anak mo. Tara na, Sofia. Kung tutuusin, ngayon ikaw ay walang pinagkaiba sa aso sa bahay ng mga Santos. Bilisan mo. Hindi ba para sa anak mo gagawin mo ang lahat? Sofia, kung ayaw mo, iligtas ang anak mo. Kailangan kong ipatawag na turuan siya ng leksyon. Hindi ko lang alam kung ang maliit niyang katawan, kakayanin ba? Sabihin mo sa akin, saan ko dapat unang saktan? Gagawin ko. Basta't handa ka pakawalan ang anak ko. Ako ang magiging aso. Ma, huwag mong gawin. Hindi takot si Daisy.
Mukha kang ganito, parang aso talaga. Ang babaeng aso na si Sofia, hindi ba siya isang aso lang? Hindi man lang makayanan ang sipa. Tayo, bumangon ka. Sofia, wala ka ng balak iligtas ang anak mo? Daisy, Umakyat ka sa mga pirasong ito. Pagkatapos ay pakakawalan ko ang anak mo. Nanay, huwag. mahal? Nanay, huwag. Daisy, Ang kamay mo. ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Daisy. Ikaw at iyong bastardong anak, pumunta ka sa impyerno. Daisy. Daisy. Bumaba ka dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting manalangin ka na okay si Daisy. Kung hindi, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Daisy. Kapit lang, Daisy. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Doktor, kamusta ang anak ko? Ang pasyente ay may RH negative na dugo. Ang blood bank ng ospital ay mababa ang supply. Nagpadala na ako ng nurse upang kumuha ng dugo mula sa bangko. Ang blood type ni Daisy ay kapareho ng akin. Ang galing ng pagkakataon. Mga walang kwenta. Sila pa ang nanggulo nito? Kailangan kong alisin sila agad bago si Marco magsimulang maghinala sa akin. Daisy, gising ka na. Okay ka lang ba? Mommy, ayos lang si Daisy. Gusto ni Daisy na laging manatili sa tabi ni Mommy. Siya. Si Daisy ay palaging kasama si Mommy. At palaging kasama rin si Tito Marco. Daisy, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Si. Salamat, Daisy. Gusto ko si Tito Marco na maging daddy ko. Upang protektahan ako at si Mommy, si Tito Marco ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kapag si Tito Marco ang nagpoprotekta sa akin at kay Mommy, hindi na tayo muling mapapahamak. Ang bruhang yan, si Sofia, ginagamit ang kanyang anak para makalapit kay Marco. Sisiguraduhin ko na si Marco ang personal na magpaalis sa iyo. Pasensya na, Ginoong Marco. Daisy,
Sinabi na sa'yo ni nanay dati, huwag mong tawaging tatay si Ginoong Marco. Ikaw. Binibining Sofia, huwag mong takutin ang bata. Binibining Maya, pasensya na talaga. Bata pa kasi. Ang mga bata, walang preno ang bibig. Okay lang. Miss na miss ng bata ang tatay niya. Maiintindihan naman. Pero, ikaw at si Daisy, bakit kayo nasa garahe? Kasalanan ko ito. Inanyayahan ko si Binibining Sofia na mamili, pero may biglang nangyari at kailangan kong umalis. Hindi ko inaasahan na ang mga katulong ay sasamantala at bubuliyin si Binibining Sofia sa garahe. Naging kapabayaan ko ito. Sofia, ang Santos Estate ay hindi pwedeng magtago ng mga ganyang tao. Pinaalis ko na silang lahat. Ginagawa ito ni Marco para kay Sofia. Nagsisimula na siyang maghinala sa akin. Magbibigay ako ng utos na palitan ang mga tauhan. Sofia, hintayin mo lang. Papalayasin din kita sa lalong madaling panahon. Marco! Marco! Ang jade pendant ko! Nawawala ang jade pendant ko. Bilisan mo, mag-ipon ng tao para hanapin. Naghanap na kami kahit saan. Wala talaga doon. Maliban Maliban saan? sa kwarto ni na Sofia at Daisy. Isabel, tama na. Sofia, imposibleng nakawin niya ang jade pendant ko. Binibining Maya, kilala mo ang mukha ng tao, pero hindi ang kanyang puso. Bukod pa roon, ikaw at ako ay naghanap na kahit saan. Wala talaga rito. Marco, hindi ako naniniwala na si Sofia ay magnanakaw ng aking jade pendant. Ngunit totoo, naghanap na kami sa kwarto ni Isabel at sa lahat ng iba pang lugar. Kung hindi namin hanapin ang kay Sofia, natatakot ako na magreklamo ang iba. At ang isang bagay, tulad ng insidente sa garahe, ay magiging masama. Sia, sasama ako sa'yo. Si. Si Daisy ay paulit-ulit na iginiit na tawaging tatay si Marco na hindi maganda. Kapag gumaling na siya, dapat kong isama si Daisy at umalis. Lola, huwag kang mag-alala. Maayos na ang lagay ko ngayon. Madam, may kailangan po ba kayo? Nag-aalala lang ako kay Daisy, kaya pumunta ako upang tingnan. Salamat po sa inyong pag-aalala, madam. Si Daisy ay may ilang maliliit na gasgas lamang. Mas gumaling na siya ngayon. Sofia, nawawala ang jade pendant ni Maya. Naghanap na kami kahit saan sa villa, bawat lugar. Tanging, ang kuwartong ito ang hindi pa nahahanap. Huwag mong masyadong isipin. Ito lang ay, natatakot ako na kung pumili ako ng ibang kwarto sa halip na sa iyo. Baka, magkamali ang mga katulong. Naiintindihan ko. Sige, hanapin mo. Ngunit si Daisy ay kakatulog lang, kaya't mangyaring tumahimik ka. Hindi. Alam ko na. Imposibleng si Sofia ang kumuha nito. Narito ang jade pendant. Lahat, sumama kayo sa akin. Sofia, may paliwanag ka ba? Hindi ko ninakaw ang kanyang kwintas. Sofia, malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi ko inakala na gagawin mo ang ganito. Ngayon may ebidensya na tayo. Humingi ka ng tawad kay Maya. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? May isang tao na tiyak na nagsiset up sa akin. Bakit hindi mo tingnan ang surveillance bago ka humatol? Marco, Kunin ang surveillance footage. Opo, Ginoo. Ang bawat kuwarto sa mansyon ay may kamera. Patutunayan nila ang aking kawalang sala. Ginoong Marco, narito ang footage. Mayroon ka pa bang sasabihin? Hindi ito maaari. Sofia, nakunan ka ng kamera at nagdadahilan ka pa? Walang hiya. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Binibining Maya ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis.
Marco, si Sofia ay nag-iisa. Ang pag-aalaga ng bata ay hindi madali. Baka hindi na natin kailangang tawagan ng pulis. Sofia, muntik mo na kaming mahanap sa gulo. Si Binibining Maya ay mapagpatawad. Mapapatawad ka niya. Pero kami, hindi. Lumuhod ka. Ginoong Marco, kung maniwala ka man o hindi, hindi ko ninakaw ang kanyang jade pendant. Eh di ipaliwanag mo ang jade pendant. Bakit ito nasa kwarto mo? Ito ang aking jade pendant. Ang pendant na ito ay akin na mula pa noon. Ano ang sinabi mo? Ninakaw mo ang gamit ng iba at sinabing sa iyo iyon. Sa tingin ko, hindi lang ang jade pendant na ito ang gusto mo, kundi pati na rin ang posisyon bilang Mrs. Caspian. Noong unang dumating si Miss Maya sa estate, suot niya ang jade pendant na ito. Ang katotohanan iyon alam nating lahat. Sofia, huwag kang mag-akusa ng basta-basta ng walang ebidensya. Sofia, ano ang gusto mo? Maaari mo akong sabihin, maibibigay ko ito sa iyo. Pero bakit mo ninakaw ang pinakamahalaga kong bagay? Ang larawang ito ay mula 5 taon na ang nakalipas. Ang jade pendant na suot ko rito ay itong may basag. Tiyak na si Angelo at ang kanyang mga tao ang nagpalit ng aking jade pendant. Kaya, sa lahat ng mga taong ito, hindi ko matagpuan ang tunay na ama ng bata. Ano ang gagawin ko? Paano nagkaroon ng larawang iyon si Sofia? Maaari bang malantad na ang pagpapanggap ko sa kanya? Kung ganoon, kunin si Angelo dito. Agad. Sofia, napakabuti ko sa'yo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi lang ang palawit na jade ko ang ninakaw mo, kundi pati asawa ko ay gusto mong nakawin. Maya, kung dahil sa palawit na jade na ito na napunta ka kay Marco, kung gayon ikaw ang tunay na sinungaling. Marco, hindi kita dinaya. Ginoong Marco? Kumusta, Ginoong Marco? Angelo, sabihin mo sa akin, itong palawit na jade sa totoo ba kay Sofia ito? Oh, kay Sofia. Mayroon nga si Sofia ng isa-isang katulad na palawit na jade. Noong nakaraan, pinagawa niya sa iba ang pekeng isa. Pagkatapos, kahit papaano, sa perpektong palawit na iyon, nilagyan niya ng basag. Isinuot pa niya ang kanyang lumang damit at ipinakuha niya sa akin ang kanyang litrato. Kahit papaano, nalaman niya na ikaw, Ginoong Marco, ay naghahanap ng may-ari ng jade, kaya may ipinagawa siya gumawa ng pekeng palawit na jade. Pagkatapos, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang lumikha ng mga hindi sinasadyang pagkikita at pagkakataon, kami sinubukan naming pigilan siya, ngunit ayaw niyang makinig. Upang magkunwaring siya ang may-ari ng jade, pinilit pa niyang magmukhang kawawa. At pinilit akong ipadala siya sa kama ni Ramon. Ginoong Marco, ang totoo, kami ay nagpapanggap lang upang lokohin ka. Angelo, nagsisinungaling ka. Sofia? Natagpuan na ni Ginoong Marco ang may-ari ng jade. Si Maya ang hinahanap niya. Bakit mo pa ayaw mong makita ang katotohanan? Ninakaw mo pa ang jade. Sofia, nakikiusap ako sa iyo sa aking mga tuhod. Tigilan mo na ang pananakit sa iyong sarili at sa iba pakiusap. Angelo, bakit mo ako sinisiraan? Ako. Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para lokohin ako ng ganito? Naawa lang ako sa iyo at binigyan ka ng limos. Kaya akala mo espesyal ka? Naglakas loob ka pang magpanggap na si Maya, ha? Sasabihin ko sa iyo, mahal ko si Maya, hindi dahil sa jade pendant kailanman. Kahit nakuha mo ang pendant, hindi mo kailanman mapapalitan si Maya. Naiintindihan mo ba? Nagpakamangmang lang ako. Tito Marco, bitawan mo ang mami ko. Bitawan mo ang mami ko. Mami! Nandidiri ako sa iyo. Nakakasuka. Bago kita ipapulis, lumayas ka sa bahay ko ngayon. Mga bantay, kaladkarin niyo siya palabas. Daisy, Mommy! Mommy? Daisy, Nanay! ayos ka lang?
pakiramdam ng pinalayas? Ano? Inayos mo para kay Angelo. Matalino ka. Pinaghirapan mo lahat ito. Gusto mo lang akong palayasin sa pamilya Santos. Tama. Matagal nang hindi ka mahal ni Marco. Ikaw ngayon, isa kang payaso na pumalit sa lugar ng iba. Kung gusto mong maging mabuti ang kalagayan mo, lumayas ka sa paningin ko magpakailanman. Kung hindi, gagawin ko kayo ng batang ito na maghangad na mamatay. Sinabi ko na sa'yo, Bitawan mo ako. anong ginagawa mo? Umalis ka. Daisy, Nanay, hindi na ba ako gusto ni Tito Marco? maghanap siya ng sarili niyang pamilya. Hindi ba sinabi ni Tito Marco na lagi niya akong poprotektahan? Okay lang. Kahit wala ang gwapong tiyuhin na iyan, laging poprotektahan ka ni nanay. Okay? Pero gusto ko rin ng tatay. Tatay, nasan ka? Talaga bang nagtiwala ako sa maling tao? Sofia? Sino ka ba talaga? Marco, ngayon, naniniwala ka bang ako si Maya? Pasensya na. Pinaghinalaan ba kita dati? Kasalanan ko iyon. Okay lang. Binibining Sofia, napakagaling niyang umarte. Muntik na akong maniwala. Marco, Daisy, ngayong gabi, dito muna tayo. Bukas, maghahanap si nanay ng bahay. Kailangan mong manatili dito. Huwag kang pupunta kung saan-saan. Bukas, pupunta ako sa bahay ni Tito Marco para tanungin ng malinaw kung siya talagang ayaw na kay Daisy. Ang bahay ni Tito Marco dapat dito. Lolo, anong problema? Ang gamot ko. Lolo, ito ba ang ibig mong sabihin? Oo, yan na. Lolo, okay ka na ba? Mas mabuti na. Salamat, mahal. Iniligtas mo ang buhay ko. Lolo, walang anuman. Mahal, ano ang gusto mo? Ang apo ko ay si Marco. Sobrang mayaman siya. Ano ang gusto mo? Ibibigay niya sa iyo ang kahit ano. Marco. Lolo, yung Marco na binanggit mo, sobrang tangkad ba siya at gwapo? Wow. Lolo, napakahirap ng pamilya namin. Halos walang sapat na pagkain. Wala rin kaming matuluyan. Maaari mo ba akong dalhin sa malaking bahay ng apo mo para kumain ng masarap? Sinta. Talagang gusto ka ni Lolo? Dadalhin ka ni Lolo sa estate ngayon din. Ano ang gusto mong kainin? Ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Sige. Mahal ko, gusto mo bang maging apo ni Lolo? Apo, ibig sabihin, magiging kapatid ako ni Tito Marco? Hindi. Kung ganun, hindi na kailanman magiging tatay ni Daisy. Hindi. Ano ang problema? Lolo, gusto ko maging apo sa tuhod mo. Ako? Matanda na ba ako? Sige, halika. Tulungan mo akong tumayo. Sinta, tingnan mo. Gusto mo ba ito? Kung gusto mo, ibibigay sa iyo ni Lolo ang estate na ito bilang regalo. Ano sa tingin mo? Gusto mo? Hindi. Sabi ni Mommy, hindi dapat tayo kumuha ng bagay na walang kapalit. Mabait na bata. Bata pa pero matalino na. Tara na. Nasa bahay na tayo. Mahal, tingnan mo.
nandito na tayo. Bakit nandito na naman ang asong iyan? At may dala siyang kasama, ang mabahong matandang basurero. Oy, matanda, sino ang nagpapasok sa iyo? Kinakausap kita. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan kita kung gaano ka walang alam. Ikaw, isang matandang basurero, naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Kayo ang mga bagong katulong. Naglakas loob mo akong tawaging katulong? May kamatayan ka bang hinahanap? Mas mabuti pang huwag kang... Asong iyan, hindi pa tayo tapos sa iyo. Halika dito. Paano mo nagawang itulak ang ating batang ginang? Hinahanap mo ito. Batang ginang? Kaya asawa ka pala ni Marco. Bakit hindi ko alam na kasal na siya? Ikaw, mabahong basurero, ang kasal ng aming Panginoon. Bakit namin sasabihin sa iyo? Matandang hayop, anong ginagawa mo? Pinapayuhan kitang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ipapasok kita sa psychiatrika. Ako si Dante. Sino ang maglakas loob na ipadala ako sa ospital pangkaisipan? Dante, lolo ni Marco si Dante na nagtatag ng Grupo Santos. Isang mabahong matandang basurero. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpanggap na lolo ni Marco? Tama. Tingnan mo ang sarili mo. Naglakas loob kang magpanggap na amo namin. Naghahanap ka lang ng gulo. Tigilan mo ang pang-aapi sa aking lolo. Anak, ang mga babaeng ito ay walang kwentang mga tanga. Wala silang magagawa sa akin. Matandang gago. Sino ang tinatawag mong tanga? Ikaw, siyempre. Chairman, bumalik na ang matandang amo. Sunduin mo siya agad. Ipadala siya sa ospital pangkaisipan. Sa tingin ko, huwag kang gumalaw. Kalad ka rin siya. Lolo. Lolo, anong nangyayari? Marco, kakasabi mo lang na siya ang lolo mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kaka-record ko lang nito. Pakinggan mo. Matandang tanga ka. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, ipapakulong kita sa mental hospital. Marco, hindi yun ang iniisip mo. Akala ko siya ay, hindi ko alam na siya ang lolo mo. Kahit hindi siya ang lolo ko? Paano mo tratuhin ang isang matanda ng ganyan? Lolo, pasensya na. Mali ako. Patawarin mo ako. Nangaapi ng iba. Mayabang at mapangapi. At iniinsulto ako ng katulong at binantaan na ipapakulong ako sa mental hospital. Paano kita mapapatawad? Tama. Ito ba ang isa na nakita mo na may jade na palawit? Sinasabi ko sa iyo, suriin kung siya ba ang totoong may-ari ng palawit. Paumanhin, Lolo. Alam ko talagang mali ako. Patawarin mo ako. Hindi ako ang lolo mo. Lolo, nakikiusap ako sa iyo na nakaluhod. Lolo, Ang pretensyoso, peking munting bulaklak. Hindi ko siya matiis. Ang gwapong tiyuhin na iyon ay talagang balisa. Baka hindi ko dapat guguluhin siya ngayon. Sinta, may biglang nangyari at pumuksa sa kalooban ko. Munti ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. Ngayon, itong munting mahal ay nagligtas sa buhay ko. Talagang gusto ko siya. Mula ngayon, siya na ang apo ko sa tuhod. Kung kailangan niya ng anuman, siguraduhin mong gagawin. si... Gwapong tiyuhin. Ano? Ang matandang bastardong iyon ay kinukuha ang munting pokpok bilang kanyang apo sa tuhod? Paano ko siya mapapalayas? Kung malaman ni Marco na may dugo siyang kamag-anak? Umalis ka. Nakakasira ka ng paningin. Maya, magpahinga ka muna. Kayo dalawa, impake ang mga gamit nyo at lumabas sa estate.
Ginoo, maawa ka sa amin, pakiusap. Lumabas. Ikaw na pokpok, hintayin mo lang, babayaran mo ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng apo sa tuhod, hahanap ako ng sarili. Sinta, Daisy? Nasaan ang nanay mo? kilala mo ba siya? Noong una sila ng nanay niya ay nakatira sa amin, pero kahapon may nagawang pagkakamali ang nanay niya. Kaya, pinalayas ko sila. Ano? Pinalayas mo ang apo sa tuhod ko at ang nanay niya? Paano mo nagawa iyon? Tawagan mo siya ngayon din at ibalik mo ang nanay niya. Bilisan mo. Kumusta? Nasa manor na si Daisy ngayon. Ikaw ba ay libre para pumunta dito? Ano? Pupunta ako agad. Mahal, ayos lang. Pagdating ng nanay mo, papupuntahin ko ang batang ito humingi ng tawad sa nanay mo ng taos puso. Okay. Mahal, dito ka lang maglaro. May sasabihin ako. Sa pilyong iyon. Maglaro ka doon. Yung babaeng iyon kanina, sigurado ka ba? Siya ang hinahanap mo? Ako. Marco, palagi kong akala may maganda kang panlasa. Pero hindi ko inaasahan na magkakagusto ka sa babaeng katulad niya. Ikaw na masamang babae, papayagan na sana kita na umalis. Pero bumalik ka pa. Di wag kang magalit sa akin. Lolo, hindi siya ganito dati. Siguro, dahil mag-isa siyang nandoon sa labas. Nang matagal at maraming pinagdaanan, kaya naman ang ugali niya nagbago ng ganito. Maaring magbago ang ugali, ngunit ang likas na pagkatao, hindi. Marco, nasabi ko na lahat ng sasabihin ko, kung ano ang susunod na mangyayari. Ikaw na ang bahala. Anong ginagawa mo? Daisy? Daisy? Okay ka lang? Nandito si Mommy. Sofia, ikaw, anong ginagawa mo dito? Maya. Si Daisy ang buhay ko. Kung mangahas kang hawakan siya ulit, papamahalin kita ng doble. Kung lalapit ka pa, haharapin ko kayong lahat. Sofia, akala mo ba kung sino ang nag-utos sa amin na guluhin si Daisy? Nakakatulong ba ang pambubugbog sa amin? Anong ibig mong sabihin? Kung wala ang utos ni Marco, akala mo ba paano nakapasok si Daisy dito? Si Daisy ay sobrang nakakainis. Kaya sinabi ni Marco, turuan natin siya ng leksyon. Kaya lahat pala ay pinlano ni Marco. At ako pala may nararamdaman para sa kanya, ang tanga ko. Ginoong Marco, ang paternity test sa pagitan mo at ni Daisy ay lumabas na. Gayunpaman, nahanap mo na si Binibining Maya. Ang report na ito, kailangan mo pa ba? Maaring magbago ang ugali, ngunit ang tunay na pagkatao ay hindi. Marco, nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. Kung ano ang susunod, ikaw na ang bahala. Tingnan mo. Sofia, sa pagkakataong ito, gusto kong lubusan kang lumabas sa mundo ni Marco. Marco, Maya. Maya. Sofia, tapos ka na ba? Paano ka naging napakasama? Kung pag-uusapan ng kasamaan, sino ang makakalamang sa iyo, Marco? Napakabata pa ni Daisy. Paano mo siya nagawang maging ganito kalupit? Marco, huwag mong sisihin si Sofia.
Masyado ka lang niyang mahal. Imposible ka. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Maya, hinding-hindi kita mapapatawad. Dalhin ang babaeng ito sa istasyon ng pulis. Maya. Sofia, pinaghihinalaan ka ng pagpatay. May gusto ka bang sabihin? Kaya nagtiwala ako sa maling tao. At kaya naman si Daisy ay paulit-ulit na nasasaktan. Daisy, kasalanan ni Mommy. Kapag nakalabas ako, dadalhin kita malayo kay Marco. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa. Hindi. Maya. Maya. Marco, sobrang takot ko. Wala akong ginawa. Bakit ginagawa ito sa akin ni Sofia? Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaan na masaktan ka ulit. Magpahinga ka. May mga kailangan akong asikasuhin. Alisin mo si Sofia para sa akin. Gusto ko siyang alisin ng tuluyan. Ginoong Marco, si Sofia ay nakakulong sa detention center. Pupuntahan ko at titingnan. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka para sipain ako sa oras ng kahinaan ko? Pagkatapos ng lahat, ayaw mo pa ring aminin na mali ka. Wala akong ginawang mali. Bakit ko aaminin? Sofia, talagang pinagsisisihan ko na nailigtas kita noon. Ang isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa anumang awa. Kung pumunta ka ngayon para lang sabihin ito, pwede ka nang umalis. Sofia, kung handa ka, humingi ka ng tawad kay Maya ngayon at isama si Daisy at umalis sa lungsod ng liwanag. Pangako na hindi nasasaktan si Maya. Ibaba ko ang mga kaso. Sinabi ko sa'yo na hindi ako iyon. Bata pa si Daisy. Hindi mo pwedeng iwan si Daisy dahil gusto mong magpakasal sa mayaman. Ang tapang niya para takutin ako gamit si Daisy. Malalaman ng pulisya ang katotohanan at malilinis ang aking pangalan. Palabasin mo ako. Linisin ang pangalan mo? Si. Dahil tumanggi kang umamin, sisiguraduhin ko na matanggap mo ang parusang nararapat sa iyo. Sino kayo? Sino ang nagpadala sa inyo? Siyempre, isang taong gusto kang patayin. Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Uwi, Lolo, Pinasuri ko ito. Sa kutsilyong iyon, walang fingerprint na pag-aari ni Sofia. At kasama ko si Daisy. Siya ay may internal na pinsala mula sa pagkakabugbog. ano? O sa tingin mo isasaktan ni Sofia ang sarili niyang anak ng ganito? Marco, mali ang iyong pinaghihinalaan. Pakawalan mo agad si Sofia. Darating kami ni Daisy. Hindi ako makapaniwalang nagkamali ako sa kanya. Naawa lang ako sa iyo at binigyan kita ng limos. Paanong naging ganun ka kalupit?
Bitawan mo ako, pakawalan mo ako. Bitawan mo. Pasensya na. Hindi dapat kita sinisi. Ginoong Marco, nagawa mo na iyon. Wala nang dahilan para magpanggap ka sa harap ko. Ano bang ginawa ko? Nag-set up ka ng tao. Nanay! Daisy! Nanay, sobra akong natakot na hindi na kita makikita. Hindi mawawala si Mommy. Si Mommy ay laging kasama si Daisy. Tingnan mo, mabuting bata. Hindi ka nagsinungaling si Lolo sa tuhod, di ba? Ayos lang talaga si mami mo. Si Lolo sa tuhod ang pinakamahusay. Hindi katulad ng iba na hindi tumutupad sa salita. Nagsisinungaling pa nga sa bata. Tama. Kung may mangyari man, sabihin mo kay Lolo sa tuhod. Hindi kailanman hahayaan ni Lolo sa tuhod na makalusot sila. Salamat Lolo sa tuhod. Mabuti. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Sige, aalis na kami. Magsalita ka. Sofia. Nakita kong nasaktan ka. Baka pwede kitang dalhin sa ospital. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Hoy Daisy. Nagkamali si Tito Marco ngayon. Pwede mo ba patawarin si Tito? Hindi. Simula ngayon, hindi ka na ang astig kong tito. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ma, tara na. Marco. Pinalayas mo ang apo ko sa tuhod. Kung may mangyari sa kanya, itatakwil kita. Lolo, wag. Huwag mo akong tawaging Lolo. Wala akong apo na lalaki na kasing bobo mo. Lolo, ikaw. Lolo, hindi makinig ka. Ako. Ano? Talaga bang bumagsak ka? Mga walang kwenta. Alisin na si Sofia. Wala nang masakyan na taxi sa oras na ito. Daisy, baka dapat na tayong maglakad pabalik. Sige. Daisy, Sofia. Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka sa amin. Sofia, pumunta ako para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko kailangan ng iyong paghingi ng tawad. Sofia, ang jade pendant ni Maya ay sayo talaga. Ang sinabi ni Marco noong nakaraan ay galit lang. Nakipagrelasyon lang siya kay Maya dahil sa jade pendant. Ano ang sinabi mo? Si Marco ay nalinlang. At pinagbantaan ako ni Maya. Kung hindi ko gagawin ang sinabi niya, babaliin niya ang mga binti ko. Maya, hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Gusto ko lang magbayad. Si Daisy ay lumaki sa ilalim ng aking pag-aalaga. Sobrang nasaktan siya at labis akong nagsisisi. Huwag mo siyang hawakan. Daisy, alis na tayo. Mami, tulong. Tumahimik ka. Magsalita ka pa. Sasaksakin ko ang nanay mo. 2 sigaw, 2 saksak. Mami. Tumahimik ka. Kung magsisigaw ka pa, puputulin ko ang dila mo. Maya, si Sofia at ang bata ay nasa aking kamay na. Bigyan mo ako ng 10 milyon, maaari mong gawin sa kanila ang kahit anong gusto mo. Kung hindi, ipapaalam ko kay Marco na sa kanya ang bata. Ikaw, hindi na makakaalis ng lungsod ng liwanag ng buhay. Papatayin ko si Sofia at ang bastard na iyon. Ano ang sinabi mo?
Ano bang ginagawa ni Maya? Ano bang ginagawa ni Maya? Marco, talaga namang hindi ko alam kung bakit ang kutsilyo ay walang mga fingerprint niya. Si Sofia ang sumubok na patayin ako. Marami na akong nagawa para sa iyo, pero si Lolo lang ang pinaniniwalaan mo. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Hoy, kumalma ka! Talagang hindi ko alam. Huwag mo akong patayin. Naniniwala ako sa iyo. Baka mali ang pagsusuri ni Lolo. Magsisiyasat akong muli. Sofia, ngayon, ikaw at ang bastos mong anak ay mamamatay ng sunod-sunuran sa mga kamay ni Angelo. Paano ba ako nakatulog? Hindi mo pa ako binabayaran. Gusto mo pa bang tumakas? Angelo, gusto mo lang ng pera, di ba? Bibigyan kita. Ako ang hinahanap ni Marco. Basta't pakawalan mo kami, mabibigyan kita ng kahit anong halaga. Pinangako na sa akin ni Maya ang pera. Bakit ko pa kailangang pakawalan ka? Angelo, kung malaman ito ni Lola, hinding-hindi kanya mapapatawad. Huwag mong banggitin ang matandang yan. Sofia, hindi mo alam, di ba? Pinulot ka niya. Hindi ka tunay na suton. Anong sinabi mo? 5 taon na ang nakaraan. Natagpuan ka niya. Nagka-amnesia ka. Gusto niya ng anak na babae, kaya nagsinungaling siyang apo ka niya. Imposible! Paano naging posible? Ako at ang tatay ko ay pinalitan ang iyong jade pendant. Kaya sa mga nagdaang taon, hindi mo mahanap ang ama ng batang ito. Angelo, halimaw ka! Halimaw iyan? Mas malala pa. Mamaya, natakot akong malaman ni Marco na inabuso kita. Kaya kinuha ko si Maya para pumalit sa'yo. Bilang asawa ni Marco. Ha, Sofia. Kaya lahat ng meron si Maya ngayon, lahat ng pag-aari niya, ay dahil sa'yo. Si Marco, ang kanyang ama. Gusto kong si Marco ay hinding-hindi malaman sa buong buhay niya na ang babaeng buong puso niyang sinusuportahan ay isang sinungaling. Gusto kong maloko siya sa buong buhay. Lolokohin ko siya hanggang sa tumanda at mamatay. Anong problema? Wala, tinitingnan ko lang ang mga plano natin sa kasal. Marco, kailan tayo ikakasal? Tayo. Hindi kanya mapapakasalan. Lolo? Ngayong umaga, natagpuan ng katulong sa hardin isang ulat ng paternity test. Isang bagay na napakahalaga at itinapon mo lang. Tingnan mo. Si Daisy talaga ay aking anak na babae. Marco, huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Lolo. Gusto lang talaga ni Lolo na maging apo sa tuhod si Daisy. Kaya niya ginawa ang ebidensya. Marco. Maya, akala mo ba tanga ako?
Sa puntong ito, nagdadahilan ka pa. Magsalita ka. Paano mo nakuha yung jade pendant? Marco, itong jade pendant sa akin ito. Ako ang hinahanap mo. Lumayas ka. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa mga nagsisinungaling sa akin? May isang tao na nakakaalam kung paano talaga nagmula ang jade pendant na ito. Mga gwardiya, hulihin si Gabriel. Luhot. Magsalita ka. Paano nakuha ni Maya ang jade pendant? Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Opo, ang Jade Pandan na iyo. Kasama ni Sofia nang pumasok siya sa pamilya Reyes noong panahong iyon nasa kanya na ito. Akala ko maganda ito, kaya ko ito kinuha sa kanya. Nang malaman ko na ang taong hinahanap mo ay ang may-ari ng jade pendant, ang anak ko, gusto niyang makakuha ng pera mula sa iyo. Kaya pumunta siya at hinanap si Maya upang magpanggap na may-ari ng jade pendant na iyon upang makalapit sa iyo. Hindi ganoon. Marco, hindi ganoon. Paano hindi? Ganoon. Pagkapunta niya sa tabi mo, nalaman niyang nasa estate din si Sofia. Kaya gusto niyang palayasin si Sofia. Pinautusan din niya ako na maghanap ng ilang batch ng mga kasambahay. Sabi niya maghanap ng mga masasama at mas mahigpit. Manahimik ka? Naglakas loob kang mangapi kay Sofia? Babayaran kita ng 10 beses. Ano kung ako ang impostor? Gusto mong hanapin si Sofia at ang anak niya. Sinasabi ko sa'yo, huli ka na. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo. Kinidnap sila ni Angelo. Sabi ni Angelo, kung makakuha siya ng 10 milyon, aasikasuhin niya silang dalawa, tanggalin sila ng tuluyan. Naipadala na ang pera. At ito ay ipinadala mula sa iyong account. Ang anak mong babae at asawa, hindi nila maiisip na ikaw ang may gusto sa kanilang kamatayan. Hinahanap mo ang gulo. Itali siya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Inilipat na ni Maya ang pera gamit ang account ni Marco. Sabihin mo sa akin, kung malaman niya na ang kanyang pera ay ginamit upang palayasin ka, paano kaya ang mararamdaman niya? Magugulat siya ng sobra. Huwag kang mangapi sa nanay ko! Daisy? Kung hindi mo alam ang iyong lugar, babaliin ko ang bawat buto sa katawan mo. Angelo, sa akin mo na lang ilabas kung kailangan. Siyempre gagawin ko. Sofia, sinira mo ako. Hindi kita hahayaang maging hawa. Nanay, Nanay, Marco, Maya. Akin ito. Ang pamana naming jade. Kailangan mong isuot iyan palagi. Marco. Naalala na kita sa wakas. Ano bang maganda sa pag-alala? Ikaw at ang anak mong bastardo ay malapit nang mamatay. Ikaw at siya, magkita na kayo sa kabilang buhay. Marco, anak ka nga puta. Sofia, Marco, naalala na kita sa wakas. Kailangan mong alagaan ng mabuti si Daisy. Sofia, pasensya na. Huli na ako. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Okay? Gumising ka, Sofia. Sofia. Maya. Maya.
Maya. Maya. Nanay. Nanay. Maya. 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 Mali ako. Kasalanan ko lahat. Dahil lahat sa huli ako dumating. Maya, gumising ka. Pakiusap. Maya. Dahan-dahan, mahal. Lumilipad tayo. Mahal. Teka, lolo. Ginoo, ang kaso nina Angelo at Gabriel ay dadaan sa korte bukas. Si Maya ay nagka-mental breakdown at na-admit sa isang psychiatric hospital. Kung walang sorpresa, hindi na siya lalabas sa natitira niyang buhay. Sabihin mo sa ospital na huwag masyadong maging mabait sa kanya. Makatitiyak ka, nakapagbigay na ako ng utos. Sabihin mo sa akin. Masiyahan kaya si Maya sa ganitong resulta? Oo, masiyahan siya. Marco,